mga souvenir items mula po dito po sa ating salamat sa mga biyayang natatanggap at sa kagalingan ng kanilang karamdaman at kaligtasan ng kanilang anak sa ibang bansa. Alay ni Rick at Tess. Kasama na yun. Ay, madayo. Ay, kung saan din. Dito kayo po. Po ng Diocese ng Imus, Lubhang Kagalang-Galang, Reynaldo G. Evangelista.
Babalik pa yan. Thank you. Babalik pa yan. Close. Okay. Thank you, thank you, thank you. Hey, check, check, hey, mic test. Hey, check, 1, 2, 1, 2, 3. Hey, sound. Sa diwa ng pagdiriwang na ina-apat na taon ng pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa Kapitolyo, malugod po namin kayong inaanyayahan sa kauna-unahang maringal na posisyon ng iba't ibang imahe ni Santa Maria Magdalena dito sa ating minamahal na bayan. Isang makasaysayang pagdiriwang na naglalayo magbigay-pugay kay Santa Maria Magdalena ang ating paraluhan at gabay sa pananampalataya. Sa pagdiriwang na ito, ating masasaksihan ang iba't ibang pagsasalarawan kay Santa Maria Magdalena mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang bawat imahe ay sumasalamin sa lalim ng debosyon ng ating mga kababayan sa ating minamahal na patrona na kilala hindi lamang bilang isang buwanan ng pagbabalik loob sa Diyos, kundi bilang isang tapat na tagasunod ni Jesus at unang nakasaksi sa kaniyang muling pagkabuhay. Ang posisyon na ito ay hindi lamang isang pagpapakita ng ating pananampalataya, ngunit isang pagpapaalala ng ating pagkakaisa bilang isang pamayanan. Sa bawat hakbang at dasal na ating bibigkasin, naway patuloy tayong pagpalain at gabayan ng ating mahal na patrona, si Santa Maria Magdalena, upang magpatuloy tayong maging taklaw at inspirasyon sa bawat isa. Sa napakagandang gabi ng pananampalataya at debosyon, tayo po ay magtipon-tipon upang salubungin ang pinakaabangang pagdating ng original at milagrosang imahe ni Santa Maria Magdalena, ang paraluhan ng bayan ng Tawid. At sa tagpong ito, ating po saksihan ang paglabas ng iba't ibang estandarte na nagsasalarawan ng mga halagang tagpo sa buhay ng ating minamahal na patrona, si Santa Maria Magdalena.
lalaki ang mula sa sulat ni Lucas 8:2. At ang ilang babae na pinagaling sa masamang espiritu at sa mga masakit, si Maria na tinatawag ng Magdalena, na sa kanya ay 7 demonyo ang nagsilabas. Sa ikalawang estandarte naman ay pinakita na nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Sa ikatlong estandarte naman ay sinasalarawan na nagmamasid sina Maria Magdalena at Maria na ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ang ika-4 naman na estandarte ay nagsasaad ng mga katagang, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya dito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kaniyang sinabi. Halikayo, tignan niyo ang pinagliligan sa kaniya. Ang ikalimang estandarte naman ay buhat sa sulat ni San Juan. Maria, sabi ni Jesus, humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni. Ang estandarte po ng ating minamahal na patrona, ang nagbubudian ng nalalapin na paglabas ng karosa na mapaghihalang imahe ng ating minamahal na pag-ibig at karunungan. Taong 1924, noong unang pamahalaan ng mga misyonero Jesuita, ang pagpapalaganap at pangangaral ng Kristiyanismo sa lupahan ng Kabaligyan o bayan ng Kawit, at kung saan ay ang kaibig-ibig na patrona at paranuman ng bayan ng Kawit, Santa Magdalena. Sa kanyang presensya, mga kapatid, tayo'y muling pinapalakas at binibigyan ng pag-asa. Si Santa Maria Magdalena na kilala sa kanyang lubos na pagmamahal at pananampalataya kay Jesus ay isa sa ating matibay na pananalig at tapang sa harap ng mga pagsubok. Higit pa rito, ang kanyang kaakit-akit na kagandahan ay nagbibigay inspirasyon at nagdadala ng liwanag sa ating buhay. Sa kanyang mga kamay, iabili natin ang ating mga pangarap, panalangin at pag-asa. Ngayon, habang tayo po ay nagsisimula sa ating maringal na posisyon, hayaan nating magnikni ang ating mga puso't diwa. Tayo'y magkaisa sa pag-aalay ng panalangin bilang pagpupugay at pasasalamat sa ating mahal na patrona, si Santa Maria Magdalena. Sa kaniya pong gabay, naway magpatuloy tayong maglakbay ng may tapang at pananampalataya tulad ng kanyang pinakita sa kanyang buhay. Higit po sa lahat, ipagdiwang natin ang ating pagkakaisa bilang isang komunidad na pinapatatag ng ating isang paniniwala at emosyon. Ang tagpong ito ay hindi lamang paglalakbay sa ating mga lansangan, kundi isang paglalakbay ng ating mga puso patungo sa Diyos, kasama ang ating mahal na patrona, Santa Maria Magdalena. Panapakan po natin ang nakapili ng bayan ng Kawit, ang patrona ng Revolusyonaryong Komitenyo, Santa Maria Magdalena. Viva Santa Maria Magdalena! Viva! Viva Santa Maria Magdalena! Viva! Viva Santa Maria Magdalena! Viva! At sa tampong ito po, ay atin na pong formal na gaganapin ang maringal na posisyon sa karangalan po ng ating mahal na patrona, Santa Maria Magdalena. Bigyan lamang po natin ang sabang tadaraanan ang lahat po ng mga karosang kasama sa posisyong ito. Walong kalalakihan sa saliw ng tugtungin ng karapol dahil na din sa dami ng mga dumadalo sa
sinaunang pagdiriwang na ito, nasa lawak ng lugar na iniikot ng tinaguriang Karakol sa Gapo. Noong ika-12 ng Hulyo taong 2022, sa kapasyahan ng Lubang Magalang-Galang, Bartolome G. Santos Jr. na obispo ng Diocese ng Iba, bilang tugon sa petisyon ni Reverendo Padre Orlando B. Correa at ng Parish Pastoral Council, ay hinirang at idineklara ang parokya bilang pang-diocesanong tampana ni Santa Maria Magdalena. Santa Maria Magdalena ng Olongapo City, Zambales. Ipanalangin. Kasama po ang delegasyon ng mga deboto mula pa po sa probinsya ng Zambales sa lungsod ng Olongapo. Ang kanilang butihing pura paroko, Reverendo Padre Orlando Correa, na kinakatawan naman ni Reverendo Padre Paulo Linis, ang mga deboto ni Santa Maria Magdalena mula sa lungsod ng Olongapo, lalawigan ng Zambales. Kaya naman, sa bayan ng Pagitenyo, palakpakan natin ang ating mga kaibigan mula sa lungsod ng Olongapo, probinsya ng Zambales. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagkakas. Ang debosyon po kayo na patuloy na lumalaganap sa probinsya po ng Zambales ay dito po mismo nagmula sa bayan ng Kawit. Kaya naman hindi po may tatanggi na talagang panis na nilang pagsasayaw ng tradisyonal na karakol ay buha-buha po ang tradisyon ng ating pagdedebosyon dito sa bayan ng Kawit. Kaya po maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang susunod naman po karosa ay ang karosa ni Santa Maria Magdalena ng Pinapalagunan. Bago pa man dumating ang mga panahon, mayroon ang kinamulatan ng isang lugar na pinatitiligan ng isang maliit na tulong. Ang tulong ay tumba sa isang maliit na pamilya kung saan pinagdadausan ng banal na misa sa tuwing may okasyon. Ang lugar na pinatitiligan ng kasaluyang simbahan ay siya rin lugar ng pamilya noon na yari lamang sa mga ilang pirasong pinagsanib-sanib kayo. Matapos ang timpang Hapon at Amerikano, nanatiling nakatayo ang pamilya sa kaloroonan ito. Sinabi sa kasaysayan na ang ika-6 ng Mayo ay ang imahen ito ay ipinamahagi. Ayon sa kasaysayan, aking naiwan ang imahen ni Santa Maria Magdalena, kaya ito ay pinagkatiwala sa isang mananampalataya na Tagalogo kay Gina Juana Realon, na siyang naging tagapag-ingat nito. Dinala niya ito sa barangay Loob, kasama ang mananampalataya upang magdasal at magnobena tuwing hapon at sa araw ng Miyerkules. Ang pari ng panahong iyon ay si Padre Eliseo de Maculaban. Noong taong 1972, ang simbahan ng Loob ay napabilang sa nasakupan ng parokya ng San Pedro at San Pablo Apostol sa barangay Aplayan. Ito ay isang ganap na parokya. Nagsimulang magkaroon ng regular na misa sa Loob tuwing linggo ng hapon. Si Reverendo Padre Rodolfo Lorico ang naging instrumento na mag-aral na maging isang
lungsod ng Calamba, lalawigan ng Laguna, sa pamamagitan ng magalang-galang Obispo Francisco Santiago ng Diocese ng San Pablo. Santa Maria Magdalena ng Calamba, Laguna, ipanalangin. Pasasalamat lalo tingin sa inyong pagkapagalak sa ating pumurang paroko at sa napakaraming mga demono mula pa po sa Calamba, Laguna. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Santa Maria Magdalena de Sorsogon. Ay matatagpuan sa baybaying pagkanan ng lalawigan ng Sorsogon na napaliligiran sa hilaga ng bayan ng Bulusan at ng Matmog sa Nibo. Noong 1630, ang lugar na ito ay tinawag ng Bulusaguran na kinabibilangan ng bayan ng Bulusan at ng baryo ng Busaigan. Kung ang Bulusan ay nagmula sa kasaganaan ng malinis at sariwang tubig mula sa mga bukal at ilog na umaagos sa bayan, ang Busaigan na orihinal na pangalan ng Santa Magdalena ay nakuha ang pangalan mula sa lokasyon nito. Ang baybayin na nagpasigan ng baryo nito ay nagsilbing likas na depensa laban sa mga alon ng dagat. Ang Busaigan ay nanatiling bahagi ng parokya at bayan ng Bulusan mula sa Nibo at Tarantang hanggang sa pagpasok ay ganun siya sa ulit na aming ikalabing 8 siglo. Santa Maria Magdalena de Sorsogon, ipanalangin. Nagpapasalamat po kami sa Purong Paroko, Reverendo Padre Edgar. Sa lahat ng mga mananampalataya, mula pa po sa probinsya ng Sorsogon na naglakbay ng pinumulang 10 oras upang makapiling natin ngayon at magipamahal sa ating pasasalamat sa ating pinamahal na patrona, Santa Maria Magdalena. Muli po, maraming salamat. Hello po, hello! Santa Maria Magdalena de Amadeo. Si Santa Maria Magdalena na ang patrona ng Amadeo, hiwalay ng bayan ng parokya. Hello, baby! Hello, baby! Hello! Maria Magdalena sa Amadeo ay may 16 Thank you. at may pulo at mga is Sixta Mederin. Ang imahe ay muling iniluklok sa simbahan noong 1928 nakapagpanilok si Binibining Isabel Bayot ng isang higit na malaking imahe ng patrona at ito ang iniluklok sa simbahan hanggang sa kasalukuyan. Ang orihinal na imahe ay pinagkakuha kay Binibining Bayot at ininganat sa kaniyang tahanan. Noong taong 2010, sa ikasandaang taong anibersaryo ng pagkakabalik ng orihinal na imahen, matapos itong nakawin, ang nasabing imahen ay ibinalik sa pangangalaga ng parokya. Ang
bayan at parokya ng Amadeo ay nagdiriwang ng pista ng pasasalamat sa kaniyang karangalan tuwing huling linggo ng Abril. Bukod pa sa kaniyang liturikal na kapistahan tuwing ika-22 ng Hulyo. Mga kaibigan, tayo kung lahat ay mapalad sapagkat kamiling po natin ngayon ang orihinal at matandang imahen ni Santa Maria Magdalena mula po sa bulubunduking bayan ng probinsya ng Cavite. Santa Maria Magdalena de Amadeo. Walang ilaw. Kasama po ang kanilang Puro-Paroko Reverendo Padre Alan Valero, ang kanilang Parokyo Vicar Reverendo Padre Defonso Niente, at ang mga samahan, Parish Pastoral Council, Cluster of Religious Organizations, Cluster of Communities, Cluster of Ministries, Kapatiran ng Santa Maria Magdalena de Amadeo, kasama ang mga deboto mula sa bayan ng Amadeo, Cavite. Muli po, ating pong pasalubungan ang palakpakan ng ating mga kaibigan mula po sa bulubunduking bahagi ng ating probinsya, bayan ng Amadeo. Maraming salamat po sa inyong paglamok dito sa ating masaysayang pagtitipon para sa karangalan ng ating mahal na nakapili ng bayan ng Amadeo. Ang tao Amadeo. Ngayon ay nasasaksihan po natin ang napakaraming delegasyon mula pa po sa Amadeo, Cavite. Talaga po pinatunayan po ng kanilang sa ating mahal na patrona. At sinamahan po ng halos buong bayan ng Amadeo ang paglabas sa kanilang mahal na imahe ng Santa Maria Magdalena dito po sa bayan ng Cavite. Muli po tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat.
muli ang ating posisyon. Muli po, palakpakan natin ang ating mga kaibigan mula po sa bayan ng Pagdeo. Ngayon, atin pong saksihan ang parusa ni Santa Maria Magdalena mula po sa bayan ng Magdalena, Laguna. Parokya ng Santa Maria Magdalena ay natitiyak na isang matandang pamayanan na pinatutunayan ng imahe ng mahal na patron, Santa Maria Magdalena, na nasa pangangalaga sa kanilang minamahal na patrona, Santa Maria Magdalena. Maaaring may nauna pang simbahan o bisita, subalit nasasaad sa mga talaan ng mga paring Fransiskano na namamahala sa parokya na ang mga kasalukuyang simbahan na bato ay sinimulang itinayong-tayo noong 1829 at natapos naman noong taong 1854. Ang parokya din ay patunay sa magandang ugnayan ng mga Dominikano at Fransiskano sapagkat bagaman ang patrona ay si Santa Maria Magdalena at ang segunda patron ay San Vicente, ay karaniwang kinikilalang patron ng mga Dominikano. Ang pangangalaga ng nasabing parokya ay nasa kamay naman ng mga Fransiskano. Santa Maria Magdalena ng bayan ng Magdalena, Laguna, ipanalangin. At lahat ng mga deboto ni Santa Maria Magdalena ay taus-pusong nagpapatid po sa inyo ng aming pasasalamat sapagkat kami po inyong pinaunlakan na maging bahagi po ng aming makasaysayang prosesyon sa gabi nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kasama po ng parusa ni Santa Maria Magdalena ang Parish Pastoral Council headed by Sister Elmida Vercucio, Parish Finance Committee headed by Sister Lorna Lucena, Pamilya Duela at Purunganan, Parish Youth Commission, Lingkod ng Dambana, Youth and Kids Choir, Samahan ng Comunidad de Maria, Lectors and Commentators Ministry, Matters Guild, Offertory and Collectors Guild, Apostolado ng Panalangin, Dalaw Patron sa Bahayang Katoliko, Handmaids of the Lord, Parish Catechetical Ministry, mga laiko, parokyano at mga devoto mula sa bayan ng Manilip, Nagkarlan, Lumban at Pagsanhan. Muli po, palakpakan po natin ang ating mga kaibigan mula po sa Magdalena, Laguna. Sa
sa Kawayan, Bogol at Iva sa ilalim ng patronas sa Santa Maria Magdalena sa pamamahala ng dalawang Praile Franciscano na sina Padre Diego de Oropesa at Padre Juan de Palesencia. Noong 1632, isang sunog ang sumira sa simbahan at buong bayan. Muling natupok na sunog ang simbahan sa taong 1668. Muli itong tinayo mula 1670 hanggang 1673 na yari sa kahoy. Inayos ang altar at kumbento noong 1848 at muling inayos ang simbahan mula taong 1962 hanggang taong 1976. Noong ika-16 ng Enero, 1977, hinilala ng National Historical Commission of the Philippines ang simbahan bilang isang makasaysayang gusali. Ika-22 ng Hulyo, taong 2008, itinalaga ang parokya bilang unang pang-diocesanong dambana o Diocesan Shrine of St. Mary Magdalene sa Pilipinas. At noong ika-18 ng Hulyo, taong 2022, pinagtibay ang St. Mary Magdalene ang resolusyon bilang 56 taong 2022 na nagdedeklara ni Santa Maria Magdalena bilang patrona ng bayan ng Pililla Rizal. Taong 2022, ang simbahan ng Pililla ay naging isang affiliate church ng Minor Basilica and Parish of St. Mary Magdalene sa bayan ng St. Maximin sa St. Cuthbert, France. At ayon sa lumang tradisyon ay tinuturing na lugar kung saan namuhay si Santa Maria Magdalena sa natitirang bahagi ng kaniyang buhay. Ang simbahan ay nagdiriwang ng kaniyang kapistahan tuwing ika-22 ng Hulyo sa karangalan ng ina at patrona ng Pililla. Santa Maria Magdalena ng Pililla Rizal. Ipananaw. Padre Luisito S. Atanasio, kasama mga deboto mula sa Pililla Rizal. Masasalamat din po kay Honorable Dan M.V. Masinsin, Municipal Mayor, Compañía de Santa Maria Magdalena, Recapaderos, Parish Pastoral Council, Brother Nathaniel Diaz, Community Vestejos, Reverend Father Miguel Tan, Parokya ni Santa Maria Magdalena, Malaya, Pililla Rizal. Isang malakas na panawagan po ng pasasalamat sa ating mga kaibigan na nagpaunlak po na magdala ng kanilang mga imahe ng kanilang mga patron sa bawat dambana at bayan kung saan tinatangkilik bilang patrona si Santa Maria Magdalena. At sa ilang sandali na lamang po ay matutunghayan natin lahat ang pinaka-aabangan po nating paglalakbay ng karosa ng pinakatampok sa gabing ito, ang ating pinamahal na Maraluman at Nakapili. Kaya naman amin pong inaanyayahan ang lahat ng mga demotong naririto ngayon sa loob ng ating patio. At sama-sama po natin siyang aabangan sa kaniyang paglahok sa maringal na prosisyong ito para sa kaniyang karangalan.
dapat mahuli ang dami. Muli po, maraming salamat po sa inyo pong pagdalo dito sa ating mga salusayan, prosesyon sa karangalan ng ating pinamahal na patrona, si Santa Maria Magdalena. At sa tagpong ito, mga kaibigan at mga devoto, ipinapakiusap ko po sa inyong lahat na maaaring kaibigan po natin ang sa